Okay, kaibigan, welcome back sa aking munting channel. Ngayon ay January 31st, Friday. Happy Friday mga kaibigan ko. Temperatura ay nasa -1, -2 ngayon. Pag humangin ay hindi pa hihigit sa -20, -5, kaya konti lang talaga. At maganda, we could use a break, di ba? Kasi naglinis lang kami ng snow kailan lang, kaya 3 days ago yata, hindi ko na matandaan. Hindi ko naman lahat nilalagay dito. I think may ibang bagay na mas maganda na hindi na ilagay. Sa video na ito, ipapakita ko sa inyo mga reta-retaso na ginawa ko na video. Kinuha kong video sa pagpunta namin sa service center para mag-renew ang aking anak, aking bunso. Si Bunso Nita, minsan nagtawag ko sa kanya si Bunso Ni, nakikinig na dito. Pumunta kami sa service center kahapon at nirenew nga yung kanyang passport. Now, galing na kami noon 3 weeks ago. Nilagay ko na rin yun dito. At pero pupunta kami, nakaupo lang ako doon habang hinihintay kong mag-renew sila ng passport, si Bunso Nita, si Juniorita, kasama kanilang nanay, si Mrs. T. Convenient, nakaupo lang ako doon, nag-vlog ako ng konti, nag-video ako ng konti para sa inyo. At nang natapos sila ay si Juniorita lang nakapag-renew ng kanyang pasaporte. Pagta-travel din siya at kailangan niya yon. Nagkaroon ng problema kay Bunso Ni naman, hindi natapos dahil bisag dokumento siyang hindi nakuha, kinapos. Ito yung kanyang isang identification na kailangan may lakip na larawan niya sa mismong card. Yun lang kailangan niya. At nagawa na namin ang paraan yun. Kumuha siya ng tinatawag na ID dito, province ID, provincial ID, parang state ID kumbaga sa US. At yun ang huling dokumento, kaya natapos namin ang kanyang pag-renew ng kanyang card na darating ngayong February. Kaya maganda dahil ang kanyang travel papuntang US ay sa Mayo pa. Siya nga pala, isa pang balita, alam ko hindi ako detalyado lahat, pinipili ko yun, pero gusto kong ibahagi na yung aking anak, si Bunso Ni, ay nakakuha na ng kanyang G1 license. Tinatawag na sa atin ay yung driver's permit, yung non-pro. Kaya napakabilis ng panahon, di ba? Kapasa siya at sabi ko, talagang pinagmamalaki ko yung aking mga anak. Sabi nila sa makabagong panahon ngayon na huwag mo sabihin yan, don't say that you're proud of your kids dahil I put pressure on them. Hindi ako naniniwala sa mga ganoon. Kung proud ako sa isang tao, lalo sa aking mga anak, I tell them, hindi lang palaki ko sa kanila na I understand kung bakit mo sinasabi yan, pero that's not how I see it. Kaya I'll continue to say that dahil I'm really proud of them. At ang uri ng pagpapalay ko sa mga anak ko ay kakaiba, hindi yung makabago ngayon na mga masyadong na-emphasize sila about feelings ng mga bata. And I think minsan kailangan mo na hindi lagi ng case. I hope naintindihan ako ng iba.
narito kami sa bus 19. Huling bus namin to para pumunta sa yung lugar ko sa kakukuha ng pasaporte para kay Bunsonita. Kukuha siya ng pasaporte, maglalakbay siya lalabas siya ng bansa sa April, kaya excited siya. Kukunin kong passport sa kanya yung 10 taon na expiration, yung visa 10 taon, kaya may kamahalan pero I think worth it yun sa paghihintay. Ito yung bus namin, si Bunsoni. Alright. Nasa Finch Station nga pala kami. Alright. Alright. Ito yung lugar. Dito kami kukuha ng pasaporte ni Juniorita. Nakuha na si Bunsonita, kukuha kami. Si Juniorita nakakuha na siya. At si Bunsonita naman ngayon. Express yung kinuha ni Juniorita. Kaya nadagdagan siya ng $50 yata. Sa kanya hindi pwede siya maghintay. Kaya 160 all in all for 10 years yung passport na visa. Alright. Mga kaibigan, natapos na rin ang pagkuha ng aking anak, si Bunsonita, ng kanyang pasaporte. Sa Pebrero niya makukuha by mail lang. Tapos tapat lang nitong service center ay mga sa Shepherd. Ito ako sa ito along Young Street in Elmhurst. At dito lang just across ng service center ay yung mga pagkain dito. Nandito ako ngayon sa Grillies. Yung umorder kami, double cheeseburger sa akin at spicy, run it, everything, mga sangkap. At si Bunsonita na pareho ko mahilig na rin sa manghang. At si Mrs. T naman, di umorder dito lang a few yung end ng block dito, end ng corner ay Uncle Tetsu, paborito niya yun Kaya I'm very happy na meron na siyang pasaporte. Well, darating na. At sa Pebrero nga, ang travel niya ay May, kaya tama-tama $160 ang aming ginastos, lahat-lahat for 10 years yon. Kaya masaya ako. Ang guardian na nilagay niya sa application ay si Mrs. T. Kaya nung walang balak pumunta dito si Mrs. T, pero dahil malapit siya sa kanyang work, dito malapit lang to sa Sunnybrook Hospital nagtatrabaho si Mrs. T, and she decided na bisitahin kami dito sa service center. At kaya yun, kasama namin siya ngayon. Nagbus lang kami ni Bunsonita. Kaya ngayon, sasakay na kami kay Mrs. T pauwi. At nakalagay sa guardian nga ng application ni Bunsoni ay si Mrs. T. At nung hinanap nung behind the desk ng babae yung kung sinong guardian, sabi ko si Mrs. Si Mrs. T. At gusto niya makausap daw. At just kinonfirm yung identification niya. At nung pagkatapos ng tinanong ko siya, kasi sabi ko walang balak talagang pumunta si Mrs. ko dito, pero since malapit lang, binisita kami. Kung sakali man na hindi siya nag-show up kasi hindi ng plano, ako lang nandito, at yung pangalan ng isa lang guardian na nilagay sa application ni Bunsoni at hindi ako kundi si Mrs. T. Magkakaroon ba ng problema? Sinabi ko sa kanya, tinanong ko sa kanya, at maybe kaalaman niyo na rin. Sabi niya, well,
wala naman maging problema nun kung hahanapin ko at wala yung guardian, yung guarantor, yung ang misis mo. Pero you might expect a call from us just to confirm, hahanapin namin yung guarantor by phone. Ganun ba? Yeah. Even now, ngayon, sabi niya, pwede pa rin kayo makatanggap ng tawag from us to confirm yung guarantor. Pero hindi na halos kasi nga ako nandito, although hindi daw siya passport officer, ay since akong maglalagay ngayon na na-confirm ko na nakita ko yung guardian, yung misis mo, ay there's a good chance, most likely hindi na kayo tatawagan. Pero there's also always a possibility. As I understand, gusto ko lang ibahagi sa inyo yun para just in case na mangyari yung katulad ng nangyari sa inyo, ako inutusan ni Mrs. T na kasamahan si Bunsoni dito sa service center para kumuha ng kanyang passport. Yung guardian pala sa application ay si Mrs. T, hindi ako. Okay pa rin yun. Alright, nandito na sila. At papakita ko sa inyo, papakita ko sa inyo yung kalsada. Pakita ko lang yung kalsada ngayon. Yan yung service area, right there. Sa Greenfield kami in Yonge Street. Yeah, Yonge Street and Greenfield. Well, Greenfield itong kabila at itong kabila naman ay Elmhurst. At ito naman, that's going north. And this is going south. Okay? Kung yun ay north, going north. No, kung yun ay going north, ito ang going east. At ito ang west. Ito naman ang south. Alright, papasok na ako dito. Ito yung Grillies. Isa sa mga paborito namin to. May kamahalan pero hey, what you gonna do, di ba? Alright, ito na kami. Tabi kita? Diba? Tatawid kami dito sa Yonge Street. Right now, nasa along Yonge Street kami, heading north. At tatawid nga kami. Babalik kami dito dahil nakapark dito si Mrs. T nung minute kami. 4900 Yonge Street. Ngayon, dahil nagpark siya doon sa kabila, kalapit lang, lalampas kami dito. Nope. Mali pala. Dito tayo, babalik uli kami sa building. Na-video ko na ito kanina. Sa kaba mismong hindi doon sa dati nating pinarkingan. Okay. Nandito na rin ako nung mga nag-video na ako dito, di ba? Nakaraan. Nasa video ko yon, yung sabi ko na kumukuha ng pasaporte si
si Juniorita at si Bunsoni. Pero hindi nakakuha ng araw na yun si Bunsonita dahil kulang yung dokumento. Wala pa kasi siyang driver's license. Yung kanyang identification walang picture, kaya we have to go back. Nag-apply kami ng bago niyang state provincial ID. Kaya may picture na siya. Yun ang kailangan na picture. Hindi lang pangalan, even yung kanyang birth certificate at OHIP card, healthcare card. At yung kanyang old passport siya na na-expired na nga. Dito kami sa likod kami dadaan. Alright. Kaibigan, hanggang dito na lang at hanggang sa muli. Padayon.